At sa kaugnay na balita, mga Katoliko, nakiisa sa Archdiocesan Mass sa St. John the Evangelist Cathedral na alay para sa namayapang Santo Papa. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, isang misang isinagawa dito sa St. John the Evangelist Cathedral sa lungsod ng Dagupan bilang pag-alaala at pasasalamat sa naging buhay ng pumanaw na si Pope Francis. Nagsimula ang misa, Chris, alas 3 ng hapon. Ito ay dinaluhan ng mga pari, seminarista at maging ng mga deboto na mula pa sa iba't ibang panig sa probinsya ng Pangasinan. Pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang misa. Sa homily, sinabi ni Father Sok na kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, tiyak na mayroong susunod na Santo Papa dahil ito ay nakasaad sa pangako ng Panginoon. Sinabi pa ni Father Sok na hindi pipiliin ang susunod na Santo Papa sa pamamagitan ng palakasan, politiko o ng kasikatan, kundi through Holy Spirit o sa pamamagitan ng banal na spirito. Ibinahagi rin ni Father Sok na sa mga huling sandali ng buhay ni Pope Francis ay hindi siya nagdalawang isip na ipakita yung kanyang kahinaan na bagamat siya ay mahina na, siya ay nakasakay sa wheelchair, ay siya ay nagpakita pa rin sa publiko dahil ang kanyang kalakasan ay nagmula sa Panginoong Diyos. May kanya-kanyang panalangin din, Chris, ang mga deboto na bagamat natapos na nga yung misa, ay meron kanya-kanyang prayers ang mga deboto para sa namayapang Santo Papa. Lalo pat ang Santo Papa ay minahal ng bawat Kristiyanong Katoliko. Actually, kabilang dun sa mga nakausap natin, Chris, na mga deboto kanina, sinasabi nga ng ilan sa kanila na bagamat hindi nila personal na nakita si Pope Francis, pero thankful sila sa buhay ni Pope Francis na ginamit ng Panginoon, na naging instrumento ng Panginoon para ipahayag ang kanyang mga salita. Alas 4 ng hapon, Chris, nang natapos ang misa dito sa St. John the Evangelist Cathedral. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.